Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder! Welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Marami po salamat sa ating mga subscribers at sa mga bagong subscribers dyan. Maraming pong salamat. At tayo po ay road to 100,000 kasi nga medyo tayo yung nag-umpisa pa lang sa politics sa channel na ito. Well, 100,000 for now, and then the rest, after ma-reach natin yon, magkaroon tayo ng silver button, and then we will aim for a bigger number. Pag-usapan natin mga ka-Wonder itong disallowance dito kay Sara Duterte. Balikan muna natin yung background mga ka-Wonder. Ang pagkakaalam ko kasi hindi mismo COA ang nakadiscover niyan. Correct me if I'm wrong Alam ko ito'y lumabas itong 73 million. Hindi pa natin binabanggit yung 375 na yung mga yan nagsilitaw yan during sa mga pagsusuri na isinagawa para sa kanyang impeachment. At ngayon mga ka-Wonder, ang sentro ng pag-uusap natin ay itong matapos pagtibayin na ng Commission on Audit o ng COA. Itong Notice of Disallowance na halagang 73.28 million. Na sinasabi na maliit lang yan Bakit yung mga ninakaw sa flood control? Ang dami dong pera sa flood control. Sino ba yung tinutukoy nyo na akusan? Ito na nga, sila Zaldico, hinuhuli na. At magkakatahi-tahi na yan. Unahin muna natin ito kay Sara kasi siya ay nasa hot seat. At gigil na nga siyang i-impeach ng mga majority na ng taong bayan, mga ka-Wonder. Itong Notice of Disallowance, mga ka-Wonder, yung halagang 73.28 million na confidential funds ni Sara Duterte, na ito'y giniit nga ng administrasyong Marcos na ayaw ng administrasyon yung mga ganyang uri ng mga katiwalian at gusto niya ng administrasyong Marcos yung sinasabing transparency and accountability. So ang nangyari mga ka-Wonder kasi naglabas nga ang COA ng desisyon at ito'y i-deny itong apela ng Office of the Vice President na yung halagang 73.28 mukhang pagkakasabi mukhang wala yatang balak ipabalik. Ito'y dinisqualify, dinisallowed, dun po yung term na disallowance, dahil sa paggamit ng confidential funds noong December 2022 mga ka-Wonder. Kaya inutusan itong OVP na ibalik yung nasabing halaga. Balik mo yan. Dahil dapat ginamit yan sa flood control at sa ibang mga dapat paggamitan. Maawa kayo sa taong bayan. Ang daming mahihirap. Ang hirap kumita ng pera mga ka-Wonder. Lalo na sa panahon natin ngayon. Lalo na sa estado ng ating bansa na babaon tayo sa utang. Kahit pilitin ng Pangulong mangutang at ilagay sa mga bagay na ika-uunlad, para lang naglalagay ng pera sa isang bulsang butas. At yung mga magnanakaw, nakawatan, na mandarambong nakaabang dun sa ilalim. Kaya nga sinasabi, sino-sino ba ang idadawit nitong si Zaldico pagbalik niya rito sa Pilipinas? May mga pangalan na diyang nakakabanggit. Yan may mga nabanggit na mga hint gaya ni Romualdez, si Chis Escudero at kung sino-sino pa. Ngayon, para malinawan natin, binabanggit yung Notice of Disallowance. Ano ba ibig sabihin yan? Ibig sabihin niya, mga ka-Wonder, isang opisyal na pahayag ito. Statement coming from the Commission on Audit or COA na nagsasabing ang isang gastusin o yung ginastos na bagay ng ahensya ay hindi naaayon sa batas o patakaran. Ibig sabihin, mayroong irregularities at kulang sa sapat na dokumentasyon. Yan, documents. Kailangan mo ipakita paano mo ginastos. Kasi ang document, yung mga resibo na yan, yung mga paano mo siya ginastos, yan yung mga basehan dyan na ito'y tama ba o ginamit sa katiwalian. Mga ganon, mga basehan dyan. So, pero yung mga ka-Wonder, unfortunately, hindi ito automatic na nangahulugang korupsyon. Kaya nga nililitis yan Ngunit mga ka-Wonder, nagpapakita ito ng possibility na merong irregularity sa mga pangyayari. At yung ngang confidential fund na pinag-uusapan na bakit daw itong Office of the Vice President, itong DepEd, ay meron yan. Pinipilit ata ng kampo ni Sara Duterte. Meron na raw nagkaroon niya noon.
Ayon sa pagsasaliksik at opinion ng mga of course ng mga nababasa o na-interview sa social media, parang wala pa naman, parang siya yung kauna-unahan. No, at saan niya gagamitin yan? Kasi mga pondong yan, mga ka-wonder, sa serbisyong tulad ng intelligence gathering, alam mo yun, intelligence gathering and mga security-related activities, no? Kasi may limited transparency yung mga yan. Hindi yan, kaya nga sabi confidential nga kailangan hindi mo i-disclose kasi limited nga ang transparency, yun ang paraging ginagamit dyan, mga ka-wonder, no? At dahil dyan, nauuwi yung mga ganyang bagay minsan sa source ng korupsyon. Kaya nga na-discover dito kay Sara Duterte, yung mga sinumiting pangalan, ng mga chichiryang pangalan, no, na na-discover nga, nung chinek dyan sa PSA, wala nga yung mga talagang official record. No? Kaya inaasahan yan, mga ka-wonder, na maging maayos yan, maliquidate, at yung accountability dyan, dapat harapin niya, imbis na nagtatatakas siya at kung saan-saan siya pumupunta. At kapag nanonood siya sa social media, gumagawa siya ng sarili niyang ng pagdepensa sa sarili niya. Sa social media rin, hindi siya humaharap dun sa camera. Kasi mga ka-wonder, may sinasabi sa psychology, may mga taong hindi nila kayang tumanggap ng paggalit, ng sermon, ng parusa, kasi mataas yung tingin nila sa sarili nila. At talagang magsasalita sila at gaganti at magre-retaliate sila na which is magli-lead sa kanila, baka ma-cite in contempt sila, no? Kaya hindi niya kaya yung mga ganun pagharap. Kaya pinapaharap niya itong mga abogado niya. No, at ano ang pahayag diyan, mga ka-wonder, ng pamahalaan, ano? Nagsalita nga diyan, I think narinig ko si Attorney Claire diyan na nagsabi bilang part ng Presidential Commission Office. No, kasi ang layunin nga ng administrasyong Marcos malinis na ang gobyerno. Matagal na sinasabi ni PBBM yan, way back 2017 pa yata, naririnig ko na siya, 12, no? Sa kanyang mga interviews na hindi nalalabas masyado. Pero minsan dumadaan yan sa ating social media. Matagal niya nang alam yan. At sabi nga ni Duterte, hindi ko kayang ayusin yan. Yung korupsyon, siya mismo nagsabi, Sabi niya, it takes another Marcos. Ayan nga si PBBM at yan inaayos. At nung nalaman, agad nagsipag-react, no, parang mga nana na pumutok na kailangan nilang depensahan yung sarili nila, at all of a sudden, biglang nagsiingay. No? Kaya nga, mga ka-wonder, sino mang mapatunayan, gaya nitong si Zaldico, na tuwan-tuwa nga ang Pangulo, no? Na dahil inidawit siya niyan at the truth will come out. No? Mukhang sinasabi nga, mga dadawit niya dyan. Tignan natin, dahil yung mga pagdawit niya na wala sa lugar, isasampa dadagdag sa kanya yan. Lalo na, bilyones. Siya yung sinasabi rito, no, kung hindi ako nagkakamali, pinakagarapal na may kasong pandarambong. Ano? Kung yan ay mapatunayan. Kasi hindi raw siya pinapauwi. No, hindi raw siya pinapauwi. Ang parang tinutukoy niya rito ay sila Romualdez at sinasama niya pa yung Pangulo. No, banggitin na rin natin, mga ka-wonder, yung posibilidad dito na paglahok ng Anti-Money Laundering Council or AMLAC, no, kung kinakailangan talaga. Kaya ito si Sara, ipit na ito, mga ka-wonder. No, nag-iisip na yan ng mga paraan. Kaya ultimo pagdalo dito sa Manawag, no, yung 100th year na sinasagawa nilang ceremony, no, o isang okasyon, no, na nagre-request siyang maging parte ng programa at nagre-request pa talaga, gusto niya siya yung sa ribbon cutting para naman may highlight siya sa buhay niya, no, hindi yung tree planting lang yung nangyayari sa kanya, yung mga pandesal at yung mga pag-i-speak dun sa mga kabataan, kasi napupulaan siya, siguro nasasaktan na siya, kaya gusto niya medyo big highlight naman. Wrong move, mga ka-wonder. Dahil itong nilalapitan niya is grupo ng Katoliko. Alam naman natin kung paano dinidis ng tatay niya, itong tatay niyang nasa dahig na ngayon na karton, itong mga Katolisismo, no, na talagang dinidis ngayon, lalapit siya, no? Not to mention, yung pati yung Diyos, minura niya, hinamak niya, no? Pati yung mga reliyon, pinapakialaman niya. May mga taong gano'n na akala mo lahat alam, no? Knowing na kakasalita, kadadaldal, nasusukat tuloy na ang kaalaman ay gabuhok lang. Ngayon, mga ka-wonder, no, at kaugnay dyan sa iba pang issue, of course, yung dinidinig dyan sa Committee on Justice, no, yung patungkol dito sa impeachment ni Sara, no, base dyan sa Vice Presidente
at nagiging bahagi ng malawak na diskusyon tungkol sa paggamit ng papublikong pondo at kung ano-ano pa na naka-attach dyan sa kanya, mga ka-wonder. Now, hindi pa nababanggit dyan yung 375 million, no, na meron pang 375 na nabanggit, mga ka-wonder, no. Although doon nga sa una natin, kasi kinumpirma na ngayon ng COA itong 73, pero itong 375, I'm not sure kung nakumpirma na yan, ano. Yan po ay mga natuklasang anomalya, mga ka-wonder, pero nga ito ay hindi mula sa COA, kundi during sa paglilitis. No, alamin pa natin pati itong 375 na naririnig natin na ano bang ginamit diyan, no? Kasi ang usapin dito, sabi ni Francis, kaya siya isinasalang sa impeachment hearing para malaman pa at mahukay pa at malalaman pa natin yung mga bagay na hindi natin nalalaman. Sabi nga ni Attorney Palad, attorney ni Madriaga, meron pa silang ilalabas na mga witnesses. Kasi hindi nag-ooperate si Madriaga mag-isa. Meron siyang driver, meron siyang mga assistant, at itong mga ito ang magpatotoo na talagang nag-deliver ng pera. Itong si Madriaga. Hanapan nyo na ng butas, nakikitaan ko na ngayon, yung mga date na April daw 2023, ewan ko saan nila nakuha yan. Malalaman at malalaman natin yan, lalo na pagdinig dun sa proper hearing na mismo sa Senado. Huwag natin pabayaang maging only in the Philippines. Maging stricto tayo, maging mabagsik tayo dyan sa mga korap na yan. Kasi bakit? Yan ang pahirap sa ating bansa. Palagi tayo naghihirap. Mayaman ang bansa. Sabi nga, itong bansang ito may ganitong mineral, ito may ganito. Yung mga wala sa kanila, pagsamahin mo lahat, meron sa bansang Pilipinas. Pero bakit mahirap ang Pilipinas? No? Dahil nga sa mga walang hiyang kawatan na ito. Na someday na kapag sila ay kinuha na ng Diyos, of course, kapag sila hindi nagbago, hindi nila binalik yung kanilang kinawat, automatic, dediretso sa impyerno yan. Kaya pakiusap sa inyo, yung mga kinawat nyo, nakikinig kayo, hindi ito nagbibiro, magbasa kayo ng Biblia. One day, mamamatay kayo. Dalawa lang ang pupuntahan ng tao, impyerno o langit. Kapag mabuti ka, sa langit ka, no questions asked. Of course, nakinilala mo dapat yung Panginoon bilang Diyos na pagligtas mo. Pero kung hindi, no questions asked. Diretso ka ron sa impyerno. Sabi ron, 24 hours kang sinusunog, hindi ka namamatay. Mga bulati ron, hindi namamatay. Ang apoy, hindi rin napamatay. At kahit gusto mo nang matigil yung sinusunog ka, nagngangalit yung ngipin, hindi rin, wala ring time out. Yan ay bayad ng tao habang siya'y nabubuhay sa mundo, meron pa siyang tsansang magbago. Hanggang dito na tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila itong 73 na notice of disallowance na pinagtibay na ng COA na dito at dininay yung apila ni OVP ni Sara at pinababalik yung 73 million. And please subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.